Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagpabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, your one and only Payong Kaibigan. And on today's video, magbibigay lamang po tayo ng reaction tungkol po sa nagdaang Super Typhoon Rolly, kung saan alam naman po natin na ito talaga ay nagperwisyo na nalanta po sa iba't ibang lugar dyan sa Pilipinas. Okay? And among the most hardly hit areas po, I believe, is yung ating Bicol region. So isa po ako sa nananalangin po para po sa mabilisan at agaran pong pagbangon ng ating mga kababayan dyan sa Bicol. Laban o Ragon, okay? So kung gaano po kalakas ang bagyong Rolly, which is unfortunately kapangalan ko pa po, kaya iniiwasan ko po talaga mag-post kamakailan ng mga issues tungkol po sa bagyo na ito, kasi nga po baka balikan nila ako. Even some of my close friends, nag-send po sila ng mga private message sa akin, nagsasabing, Rolly, dahan-dahan naman, wag mo masyadong gagalingan. So ako na lang, bilang wala naman po akong magawa dahil kapangalan ko nga po ang bagyo, ano na lang po ako, chill na lang, smile na lang po ang ating reaction, kasi hindi naman po natin kontrolado yung mga bagay na ganun, okay? So aside from that, masyado rin pong pinag-usapan bukod sa bagyo, mas pinag-usapan pa po, mas nag-viral, mas nag-trending pa po online sa social network ang hashtag nasaan ang Pangulo. Okay, so yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito, kung saan nakakalungkot man pero sinamantala po talaga ng mga bashers ni Pangulong Duterte ang pagkakataon dahil nga po hindi po siya nag-appear doon sa press briefing po ng NDMRRC yata yun, na hindi po nakita doon ng Pangulo dahil siya po ay nasa Davao. So yun po, nakakalungkot man pero sinamantala po yun ng kanyang mga kalaban na talagang nag-post sa social media ng iba't ibang meme, diba? Makakatawanan ba? Using the hashtag nasaan ang Pangulo. And yan po yung ipapakita ko po sa inyo sa video na ito. Nag-gather po ako, may compilation po tayo ng aking mga selected na mga caption na nag-viral online, kung saan makikita nyo kung paano nga instead po na magtulungan po tayo ay nandadamay pa to. I mean, naghahanap pa po tayo ng masisisi. Although syempre hindi ko rin naman po talaga masisi ang tao na talagang dalhin po nila sa social media, kasi parang naging practice na po sa atin na talagang pag may mga ganito pong klaseng kalamidad, ang una po nating hinahanap, instead po ng mga LGU officials natin like yung mayor, yung kapitan, yung governor, congressman, ang hinahanap po natin para kunan ng inspirasyon at lakas ay wala nang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. And during that time, wala nga po si Pangulong Duterte. So ang tanong ng karamihan, nasaan po ba siya? Okay? So instead of dwelling on the negative things, nag-focus na lang po ako sa pagbabasa ng mga comments at tumatawa na lang po ako sa ginawang caption ng ating mga kababayan na sobrang taba po talaga ng kanilang mga utak. Okay? So at isa po sa talagang naging very vocal ng kaniyang statement patungkol po nga sa disappearance. So sa hindi paglitaw ng ating Pangulo ay si Angelica Panganiban. At ito po ang kaniyang tweet, di ba? Sabi po niya, ano ang plano? Tulog na lang, kilos-kilos naman, para sa sinumpaan, para sa bayan at mga Pilipino. Okay? So kahit hindi po niya sinabi kung sino, alam naman po natin, it's very obvious na kung sino po ang pinapatamaan ni Angelica Panganiban. So syempre, sinagot po siya
Sinagot po siya ng Assistant Secretary ng Department of Transportation. Sabi po, ang sagot po doon sa tweet ni Angelica Panganiban, "Ma'am, wala pa nga po kami halos tulog eh. Smiley." And then, alam niyo po ba ang dapat ginagawa kung may nararanasang kalamidad ang bayan? Bayanihan po, hindi hilahan pababa. Just saying, hindi po ako galit, puyat lang, and then smiley, and then peace sign. So yun po, marami pa po ang mga nagsilabasan, nagpadala po ng kanilang mga emosyon, ng kanilang mga comments, ng mga reaction sa social media using the hashtag nasaan ang Pangulo. Papakita ko po sa inyo ang aking mga carefully chosen and selected na mga meme kung saan talagang ito po ay talagang nagpatawa sa akin. And then, nasaan nga po ba ang Pangulo? Papakita ko din po sa inyo yung ilan po sa mga shots kung saan makikita po natin na si Pangulong Rodrigo Duterte ay yun nga po, pumunta po siya sa Bicol region, nagkaroon po sila ng aerial inspection at kabilang po doon yung mga lugar, yung mga areas kung saan talagang sobra pong nasalanta ng bagyong Rolly na ito. Yun, syempre kasama po niya si Senador Bongo. At yun nga po, marami din po ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang talagang ang nagpakita din po ng kanilang suporta. So in a nutshell, paano nga po ba ang aking statement tungkol po sa kaganapang ito? Well, ang side ko lamang po dito, lahat po tayo may kanya-kanyang opinion. Minsan po kasi yung iba, kahit ano pa pong gawin mo, pag talagang laban po siya sa'yo, against po siya sa'yo, kahit tumambling ka man dyan, mag-magic ka man dyan, pag talagang ayaw niya sa'yo at ayaw niya sa'yo, magre-react po yan ng negative against you, di ba? Ganun po yan. Hindi naman po natin kaya na i-please lahat ng tao. Minsan, pag tayo po ay nakikipagdebate sa ibang tao, kahit alam naman po ng tao na tama po ang ating mga sinasabi, ay talagang kukontra at kukontra yan. So, parang sayang lang po ang effort po natin, di ba? Para ka nga po diyang nagwawalis habang bukas po ang electric fan. Sayang ang effort, ika nga. So I believe ito lang po ang may papayo ko po sa inyong lahat. Kung kayo po ay nakikipagtalo sa mga tao na walang sense kausap, I believe the best weapon na pwede po nating ipanlaban sa mga taong ignorante ay yung wisdom. Okay, so ulitin ko po, the best weapon that we can give to those people that are ignorant ay wisdom. Okay, so yun lamang po. Huwag nyo na pong sayangin ang effort at energy nyo makipaglaban sa tao na mga gano'n na unreasonable, kasi kahit anong pa pong gawin nyo, masasayang lang po ang laway nyo at ang utak nyo, di ba? Para idepensahan ang isang bagay na alam naman po natin na sa unang-una pa lang ay hindi na po niya tanggap ang kanyang pagkatalo. Okay? So guys, watch out sa mga papakita ko pong slideshow ng mga picture, ng mga memes kung paano po ang ginawa ng mga bashers ni Pangulong Duterte during that time nga po na hindi po siya talaga nakita sa kasagsagan po ng pananalasa po ng bagyong Rolly. And syempre, kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos ni Payong Kaibigan. Guys, ito po ay katuwaan lamang ha. Panoorin nyo po mabuti ang ating mga pictures. Yan po ay hindi po akin. Okay? So credit to the owner of those, kung sino man po ang gumawa ng mga memes na yan. Talagang iba po talaga ang galing ng Pinoy. Pagdating sa kalokohan, tayo na po talaga siguro ang number one. Okay? Baby.
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Baby.